Nakita sa bagong dashcam video na nakuha ng NBI si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na mag-isa at nakaupo at nasa baba ng kalsada sa pagitan ng mga concrete barrier sa May Cannon Road bandang alas 3 ng hapon. Sa time code na 15:25:37, kita si Cabral sa bandang kaliwa ng dashcam video, nakaupo sa pagitan ng mga concrete safety barriers. Tumutugma ito sa timeline ng mga pangyayari tungkol sa kanyang pagkamatay na nailatag ng mga otoridad. Ayon sa NBI, ito na raw ang huling pagkakataon na nakitang buhay si Cabral. Makikitang wala siyang ibang kasama at wala rin ang kanyang sasakyan. Meron kami nakita na very substantial. Isang dashcam footage na nagsasabi at nagpapakita kay Yusek Cabral na nakaupo na doon sa pinakababa. Kung yung mga previous kasi na mga footages at pictures na pinakikita, para siyang nagsasightseeing. Nandun nakaupo siya sa barrier o kaya naman nakatayo siya with the vehicle. Siya na lang mag-isa. Walang ibang tao, walang ibang sasakyan. So that would only prove among others na wala talagang kasama during the time that she was last seen alive. Matatandaang nakuhanan ng CCTV ang pagdating at paglabas ni Maria Catalina Cabral kasama ang driver sa tinuluyang hotel sa Baguio City. Nakuhanan rin ng CCTV ang pagbalik ng driver ni Catalina Cabral sa hotel na kanilang tinuluyan sa Baguio matapos bigong mahanap ang yumaong opisyal sa pinag-iwanang lugar sa Benguet bandang alas 5 ng hapon noong December 18. Kaugnay nito, nagpositibo ang labi ni dating DPWH Yusek Catalina Cabral sa isang uri ng antidepressant ayon sa toxicology report ng PNP Regional Forensic Unit. Posible rin umanong nakaranas ng insomnia si Cabral base sa mga gamot na nakuha mula sa hotel room na kanyang tinuluyan bago ito pumanaw. Samantala, hindi napigilan ni Batangas 1st District Representative Leandro Libiste na maging emosyonal dahil sa panghihinayang sa pagkasawi ni Catalina Cabral. Dapat daw ay ginawa siyang state witness para maibunyag ang katotohanan kaugnay ng flood control scandal. Ang pinag-usapan sa telepono ay ang budget ng distrito ko. Ayoko naman na maapektuhan ang budget ng distrito ko dahil sa ginagawa ko ngayon. Sir, ano na lang sir, I'll play devil's advocate na lang din kasi baka po meron, yun nga, may sumisita na po sa inyo na bakit ngayon lang nire-release. Ang naiisip ko kasi sir, baka may magsabi na kung ibang congressman yan, sige, name drop ko na, kunyari, Makabayan Black ang nakakuha ng dokumento. Walang, ano sir, walang condition eh. I-release na nila kasi wala silang pakialam sa DPWH eh. So sir, parang, are you also parang naninimbang po kayo? Kasi baka nga mahirapan yung trabaho nyo sa Kongreso kapag talagang inaway po kayo ng ibang mga congressman. Pwede kong bagitin ito ngayon? Sige po sir, sige po. Noong October 16, nag-press briefing ako tungkol sa mga contractor appointees ng DPWH na ako ay napapasalamat. A few weeks ago, inamin ni Secretary Vince Dizon at ng DPWH na tama ako. Dalawa ng mga appointees ng bagong liderato ng DPWH ay mismong contractor ng DPWH. At yung isa na nagpasok sa kanila na nag-resign una na si Yusek Ari Perez ay konektado kay Congressman Edwin Garjola at sinubukang ilapit si Congressman Garjola kay Sec Vince para makakuha ng kontrata. Anyway, yun po ang backstory. When I was giving that press briefing, may tumawag sa akin na mataas na opisyal ng DPWH on behalf of Sec Vince Dizon. At ang pinag-usapan sa telepono ay ang budget ng distrito ko. Ayoko naman na maapektuhan ang budget ng distrito ko dahil sa ginagawa ko ngayon. Pero ako po ay nagtitiwala na dahil tama naman na malaman ng publiko ang budget ng bawat distrito
The fact na tinawagan ako tungkol sa budget ng distrito ko sa gitna ng ating press con alone is proof na ang budget ay ina-allocate din for purposes other than the need of the districts. At minsan, ito nga din ay ginagamit bilang leverage over members of Congress. Pero nagtitiwala po ako na hindi maapektuhan ang budget ng distrito ko dahil sa ginawa ko ngayon. Okay, sir. Thank you po. Pero yan pong dahilan na pinatawag ako noong October 16 sa gitna ng press briefing para ipaalala sa akin ang budget ng distrito ko. But despite that, nagbigay ako ng file sa PCIJ at nilabas nila noong Nobyembre. Sir, sorry, kakapasok ko lang po. Merong statement po si Yusek Claire Castro. Ang sabi niya, babasahin ko po sir sabi niya, why should this representation prove the alleged Cabral's files he claims to possess? He has started bragging about them, so it is his responsibility to prove their authenticity. Why should he shift his responsibility to others? We are not even aware if what he is in possession of are mere altered or fabricated documents. Yes, I think that's from her vlog an hour ago, and I already responded to that earlier in this, which is, I'm surprised that she hasn't talked to Sec Vince based on her statements, because Yusek Claire Castro will make a fool of herself because Secretary Vince and many others will confirm the authenticity of the files that I've uploaded. Copy, sir. Thank you po. Sir, you mentioned about the call last October during the press call. We were there. Narinig din po namin kung ano yung mga sinasabi nyo. And ang dating po while you were talking to that person from the high official ng DPWH, it's like parang you were challenging him about coming about. This was one of your transcript. I really don't know, quote, I really don't know who's the contractor in your team, but if you can ask them and come clean to the public, then that would, I think, be a sign that there is real change now in DPWH. And then, yet, now, you were saying na meron ba parang nangiipit po sa inyo? May nanggigipit po ba sa inyo tungkol sa budget ninyo pala at that time? Kasi that was not the tone that we saw during the press con. Thank you. Excuse me, do you have the rest of the transcript? Because you can read the rest of what I said. I was talking about sana hindi lang distrito ko, sana sa buong bansa. Did you hear that? So, we asked you about what did he say, and then ang sinabi nyo lang was, excuse okay. me, can you read the other part of my statement where I talk about sana hindi lang sa distrito ko pero sa buong So bansa? what do you mean by that, sir? Hindi na po kayo nag-elaborate. Yun lang po yung sinabi nyo. But do you have the What was that transcript? about? Do you have the I can clearly remember what you said, but you did not elaborate on that. So Let what me is it elaborate now. about? So ngayon po ba sinasabi nyo, ginigipit pala kayo during that time? Let me elaborate. The reason why I said in my response, sana hindi lang sa distrito ko, kung hindi sa buong bansa, was because ang sinabi sa akin sa telepono, that they will, I'm just trying to recall the exact words, but if I could just paraphrase, that they will grant extra budget for my district. That's what was being offered on the phone, and I said, I don't want it just for my district. I want the DPWH budget to be fixed for the whole country. I was being offered extra budget on that phone call in the middle of the press con. And I'll Kindly elaborate, sir. Okay.
in the same breath of talking about my allegations against the new leadership in the DPWH, I was being offered extra budget. In the same breath that I was questioning the DPWH budget, I was being offered extra budget. I think that's the more connected thing. Budget po saan? Ano pong detalye rito, sir? Kindly please elaborate us. Thank you. I'm asking for extra budget for classrooms in the first district of Batangas. And on the phone, I was told, we will give you extra budget for your district. If you read between the lines, that means you don't question our budget and we'll give you your budget. That's what I'm saying. Oh, so you were asking for additional budget sana for classrooms po sa inyong distrito. Let me And explain. My argument from the beginning, also publicly stated, is that there should be logic behind the budget allocation, and the current system disadvantages certain regions. NCR has the lowest, but there could be arguments for and against that. And then Region 4A is the second lowest after NCR. And there are many districts in Region 4A that are much like the rest of the country, and so should not be treated like urban districts, like mine, the most rural district in Batangas. And yet we have a very low budget per capita. That's why I've been arguing we should redo the whole DPWH budget system so that districts like mine can get additional budget. Okay, so if you look then at what my proposal is, dagdagan ng budget ng distrito ko at ng ibang mga distrito na disadvantage sa current system sa buong bansa, at tinawagan ako para sabihin yung para sa distrito ko ibibigay nila. Huwag ko lang guluhin yung DPWH budget system sa buong bansa. and then what did you do po, sir? Did you give in? Isn't that a bribe? Exactly, and that's why tuloy-tuloy akong nagka-question pa sa DPWH budget system sa buong bansa. At yung matatamaan dito, yung mga lugar na maraming parking ng mga contractors. Because big parts of this DPWH budget have been going to places that are not even highly populated. But because that's where the contractors have seen that they can have the most lucrative projects. And instead, if this system is applied, then it will instead go to districts or areas even that need them, and not necessarily where the contractors can make the biggest profit. So the fact that I am continuing to question the DPWH budget system is me showing na hindi ako mabibili ng anumang budget. Okay. So just to clarify, sir, will this are you saying that this is just for transparency and you're not seeing any irregularity? Ang ICI at Ombudsman ay gumagawa ng mga investigasyon pa tungkol sa mga irregularities, linking, for example, the proponents of projects to the contractors who are eventually awarded the projects. The budget data is a starting point. There might be some cases where prima facie the proponent is linked to the contractor, and that is an irregularity. But in other cases, there might have to be some further research on if there is a relationship between the proponent and the contractor, and maybe AMLAC can help find out if there was a financial transaction behind the insertion. But I think the most irregular thing here is bakit itinatago all these years yung budget per district data ng DPWH. At babanggitin ko lang din po na noong September, sinabi ni Sec Vince, isa sa publiko niya ito. Marami pong nagtatanong sa akin, bakit ko hindi ito isinapubliko nung September pa? Kasi sabi ni Sec Vince sa akin na isa sa publiko niya.
Aaminin ko din po, marami sa Kongreso, nung sinabi ko gusto ko mag-privilege speech para isa-publiko ito, nakiusap sa akin na wag isa-publiko ito. Kaya mas gusto ko sana na si Sec Vince na lang ang magsasapubliko nito para hindi ako ang sisisihin ng ating mga kasamahan. Kahit hindi po ako kasama sa kwento, gusto ko lang lumabas ang istorya na to. At hindi po ito naitanong pa ng ibang mga media, pero naisapubliko na nga ito ng PCIJ noong Nobyembre. At meron po silang anonymous source para sa kanilang file. Meron pong ibang mga files sa kanilang istorya na galing sa ibang source. Pero ang ibang mga files ng PCIJ sa kanilang story noong November ay ako. Kaya kahit hindi po ako kasama sa story, okay lang sa akin. Gusto ko lang maisapubliko ang data ng budget per district. Noong November din, pinakita ko sa ICI at sa Ombudsman ang buong file na nakuha ko mula sa opisina ni Yusek Cabral at sinabi nila sa akin then, only then did they see it. And I'm thankful that this Tuesday, the DPWH finally turned it over to the Ombudsman after all of this happened. I think that I was the one who, in good faith, showed it to them in November, and yet I don't know why people are asking why I'm only talking about this now. I gave an interview in November also talking about this list, in fact, several interviews, and was saying that Yusek Cabral knows more about the DPWH budget than any other official, and that she should be made a state witness. At ikinalulungkot ko po na hindi ito na-actionan ng gobyerno. Pero for the record, nung November ko pa sinasabi lahat ito, nung buhay pa si Yusek Cabral. Okay, thank you po. Sir, ay, sorry, Marian, go ahead. Sige, go ahead ate. Come on. Sir, itatanong ko lang yung in-upload nyo na 2023 to 2026 data. Meron din bang irregular doon? Again, yung irregular, bakit hindi ito inilalabas after all these years? Ang taong bayan ay may karapatan na malaman saan napunta yung 3.5 trillion pesos. Pero aaminin ko, maraming mga kasamahan ko sa Kongreso galit dahil ngayon nagtatanong ang mga taong bayan sa social media, ang laki pala ng budget, saan napunta? Maraming siguradong nakiusap din kay Sec Vince na wag isa publiko ito. Pero sinabi sa akin ni Sec Vince noong September na gusto niyang maisa publiko ito. Kaya ako gusto nung una na si Sec Vince na lang ang magsapubliko nito para hindi ka questionin pa ng ibang mga ahensya ng gobyerno katulad ni Yusek Claire Castro ang authenticity na ito. Pero si Sec Vince mismo ang nagbigay sa akin ng ibang mga files dito. Hindi nga si Yusek Cabral ang nagbigay ng ilang mga files nito sa akin. Si Sec Vince ang nagpabigay sa akin ng ilang mga files dito. Kaya, I'm sorry, but there's a reason I suppose na hindi pa nagpahayag si Secretary Vince sa media. I don't know why Yusek Claire is not coordinating with him. Yusek Claire Castro will make a fool of herself because Sec Vince will confirm the authenticity of the files that I've uploaded. Sir, I am assuming that you saw the YouTube live of Yusek Claire Castro earlier today. Would you like to address her statements? I already did that. I don't know why she hasn't
updated us on whether she's talked to Sec Vince, but the fact that she keeps on making statements, casting doubt on these files, might mean she might not have even talked to Sec Vince yet. And the dozens of other people that have these same files, Yusek Claire Castro will make a fool of herself because Secretary Vince and many other people will confirm the authenticity of the file that I've uploaded. Sir, Yusek Castro also said that but hindi na lang daw kayo mag-file ng case. As I said a while ago, the budget data is not the full picture to file a case, but it should have been given to the ICI and the Ombudsman since September, as I discussed with Secretary Vince Dizon in September. I understood when I talked with Sec Vince in September that the files would be given to the ICI and Ombudsman. And I went to the ICI and Ombudsman in November and showed them the files. I think maybe they don't even know that I did that, but that was already published. It's not my fault if they don't know what I've already published. I showed them to the ICI and the Ombudsman already in November for them to make their case. And I hadn't done it in September because I thought DPWH already did it. So I did it in November, and I'm thankful that now the DPWH has turned it over to the Ombudsman. So I would actually appreciate it if Yusek Claire Castro will give an update correcting herself, because Sec Vince said that he was going to do it. I learned in November it wasn't done, and I did it, and they did it now after the public called to do it. But I hope that they can correct themselves, given that I was saying all these things since November. Ayon naman sa Malacanang, hearsay o chismis lamang ang turing sa mga inilabas ni Leandro Leviste na mga dokumentong galing anya sa pumanaw na si Maria Catalina Cabral. Samantala, naglagay na ang pulisya ng signage na nagbabawal sa paghinto sa bahagi ng Cannon Road sa Sitio Maramal Camp 5 kung saan nasawi si Cabral. Kasunod ito ng pagdami ng mga nakikiusyoso sa lugar at kumukuha ng larawan na ayon sa mga otoridad ay mapanganib, lalo na sa kalsada na madalas daanan ng mga sasakyan. Ito may update tungkol dito sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cathy Cabral. Mayroong lumabas na naman na dashcam. Ito yung latest, mga kabunyog. Ito yung pinakahuling kuha kay Cabral bago siya di umano nagpakamatay. Dito, makikita natin sa kuha na ito ng dashcam, tingnan nyo, yung kasing mga kuha dati, si Cabral nakaupo doon sa ibabaw niyan ng yung concrete barrier na yan. Yung konkretong barrier na yan sa may bangin. Dati nakaupo siya diyan kung hindi man nakatayo. Yung mga, halimbawa, nung nagsi-selfie yung driver, nakita si Cabral nakatayo, nakaupo diyan sa concrete barrier na yan. Pero ngayon, hindi na. Sa pinakahuling, pinakahuling kuha ng dashcam, tingnan nyo, nakaupo na siya sa baba. Sa pagitan ng dalawang concrete barrier, nandun siya sa gitna, nakaupo. Ibig sabihin, handa na siyang tumalon dyan, mga kabunyog, handa na siyang tumalon dyan. Ayan, lakihan natin. Ayan. Kita nyo, mga kabunyog, ayan siya. Nakaupo na siya sa gitna, sa pagitan ng dalawang, nakaupo na siya sa pagitan ng dalawang, dati kasi nakaupo siya dyan sa ibabaw. Pero dyan, hindi na, nakaupo na siya dyan sa gitna. Nasa baba na. Kumbaga handa nang tumalon. Diyan mga kabunyog, makikita diyan handa na siyang tumalon. Kaya ang nakukumpirma dito, mas tumitibay dito yung na talagang nagpakamatay. Kasi yung posisyon niya na yan, ibig sabihin handa na siyang tumalon, mga kabunyog, yan yung ito yung kuha kasi yan sa dashcam. Ayan mga kabunyog, may dumaan na sasakyan na may dashcam, nakunan siya. Yan nabibilugan na yan.
3:26 yan ng hapon. Sa dashcam kasi nakaregister doon kung anong oras eh. Ang nakalagay sa dashcam 3:26 ng hapon. So, kung ano natin, babalikan natin yung mga iba pang kuha ng dashcam, ay di ba ang nakalagay doon sa mga naunang mga kuha ng dashcam na pinakita natin, 2:47 ng hapon, umalis sila doon sa hotel nilang tinutuluyan. 2:47 ng hapon. Tapos ang sabi ng driver, nakarating sila doon diyan sa ano na yan, diyan sa kung saan nakuha ang bangkay ni Cabral, nakarating sila diyan alas 3 ng hapon. At sabi daw sa kanya ng amo niya, si Cabral, iwan na muna siya doon, magre-relax-relax lang. So umalis yung driver. Mga 100 meters doon sa may gasolinahan. Pag alis niya doon, wala na, hindi niya na alam kung anong nangyari. So ngayon, ang lumilitaw, ito na. Kumbaga, ito yung lumalabas na huling kuha kay Cabral na buhay pa. Ito yung lumalabas na huling kuha na buhay pa. Nakaupo na siya ngayon dyan nakaupo siya doon sa pagitan ng dalawang concrete barrier. At makikita sa posisyon niya, parang handa na siyang tumalon. Handa na siyang tumalon. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Yan yung lumabas ngayon na pinakahuling kuha kay Cabral. Ito yung pinakahuling kuha sa kanya na buhay pa siya. Nakaupo siya sa pagitan ng dalawang concrete barriers. At ang posisyon niya parang handa nang tumalon. Kung titingnan natin, ibig sabihin, pagkagaling pa lang ng Manila, parang plano na talaga ni Cabral magpakamatay. Unang-una, may mga nakuha sa kanyang may mga nakuha sa bag niya doon sa hotel. Doon sa hotel nang pinasok ito ng mga NBI at ng mga autoridad, may nakuha doon sa bag niya mga gamot, antidepressant at saka yung sa insomnia. Ibig sabihin, na siya, depressed na talaga siya at hindi na nakakatulog, may insomnia na. May mga iniinom ng gamot, antidepressant, at ayon sa mga eksperto, ang epekto ng mga may side effects yung mga gamot na yon. Nakaka-trigger ng pagpapakamatay, ng pag-suicide. Kaya yung pagpunta ng Baguio, parang planado na eh. Kasi ayon sa driver, dumating sila ng Baguio, Benguet, sa Tuba, dumaan sila dyan, umaga. Pagdaan nila dyan ng umaga, tiningnan yan na ni Cabral eh. Tiningnan na yan, yung lugar na yan, bumaba na. Mga alas 8, alas 9 daw yun, bumaba na dyan. Kaya lang, nung may pulis, pinaalis sila. So umalis muna sila, kumain. Pagkatapos nung alauna, nag-check-in sa hotel. Tapos pumasok sila sa kanya-kanyang kwarto. After 1 hour, lumabas si Cabral sa kwarto niya, mga 2:54 na yun eh. Pumunta sa kwarto ng driver, pagkatapos lumabas na sila. Yun na yun. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, actually, tama ka Capricorn, sana binantayan ng driver. Kasi, nakikita niya naman na, hindi na normal ang ng amo niya. Kasi, sabi niya nga, masyado ng stressed at depressed. Humingi lang, nakiusap daw na magre-relax muna. Pero kung magre-relax doon tapos nasa gilid ng bangin, mag-iisip ka kaagad doon na posibleng magpakamatay yan. So yan mga kabunyog. At least yan na yung pinakahuling picture na yan, nakuha ng dashcam. Nakaupo na si Cabral dyan, handa nang tumalon. Kaya kumbaga ang nangyari talaga dyan, parang dumaos. Parang nag-dive na siya doon sa bato eh. Tumama siya sa bato, kaya nga ano-ano ang kanyang mukha eh. Wasak ang mukha, putol ang binti, bali ang kanyang mga ribs. Talagang grabe ang tama niya. Ibig sabihin, tumama talaga sa bato. Siguro, yan yung posisyon niya nung tatalo na siya. Yang nakikita natin. Kaya mga kabunyog, mga kababayan,
sabi ng NBI, sumusubo na ito sa mga unang resulta ng investigasyon. Mga kabunyog, pag-usapan natin itong sinabi ni Secretary of Interior and Local Government Junvic Rimulya. Sabi ni SILG Junvic Rimulya, sa estimate niya daw pwedeng abutin ng 20 billion pesos 20 billion pesos ang posibleng ill-gotten wealth. Ito yung nakaw na yaman na nalikom o natipon ng yumaong dating undersecretary ng DPWH. Ito ay ayon kay SILG Junvic Rimulya. Yan daw yung kanyang pag-estimate. Ngayon, anong posibleng mangyari dyan? Sinasabi ng gobyerno, sinabi ng DOJ, sinabi ng NBI, sinabi ng Ombudsman, sinabi ng DILG, gagawin ng lahat ang gobyerno para mabawi ito. Kung paano, sige, pag-usapan natin mga kabunyog, mga kababayan. Paano? Paano ba yan mababawi ngayong patay na si dating DPWH Undersecretary Cabral? Yan po yung topic natin ngayon. Papaliwanag ko po mga kabunyog, mga kababayan, ano ang dadaan ng proseso. Pwede pa bang mabawi yung sinasabing nakaw na yaman na yan? Kasi malaki yan. Kung papaniwalaan yung sinasabi na yan ni SILG Rimulya, 20 billion. Ayon kay SILG, Secretary of Interior and Local Government Junvic Rimulya, aabutin 20 billion. Hindi ko gawa-gawa yan mga kabunyog, lakihan ko nga ito. Ayan o. Sabi yan sa Philippine Star. Balita sa Philippine Star. Cabral's ill-gotten wealth may reach 20 billion pesos. Junvic. Yan po yung yan yung sinabi ni SILG Junvic Rimulya. Aabutin ng 20 billion pesos. Paano niya na-estimate yan? Mahigit 40 years sa DPWH si dating ang yumaong si Yusek Cabral. Mahigit 40 years. Hindi naman kaagad mataas yung posisyon niya. Nagsimula siya sa rank and file lang. Yung ordinaryong engineer lang. Pagkatapos na-promote, yung talagang mataas na yung posisyon niya, yung Yusek na siya, mga isang dekada. Mga isang dekada na siyang undersecretary sa planning. Yung kanyang kapangyarihan ngayon na halos parang siya yung gatekeeper ng DPWH. Kapag pagdating sa mga insertion, sa mga projects, sa kanya dumadaan. Ngayon, yung kanyang kapangyarihan na yan, diyan siya nakakakuha ng mga porsyento. Yung kapangyarihan niya na yan. At sabi ni Junvic Rimulya, kung 10 years lang o isang dekada, maliit ang 20 billion. Maliit ang 20 billion. Kaya mga kabunyog, mga kawayan, sabihin na daw na 20 billion ang kanyang ill-gotten wealth. Yan, ganyan kalaki. At yan daw ay mababang estimate na yan. Mga kabunyog, mababang estimate na yan. Pwede talagang ganyan. Kasi sila Alcantara nga, district engineer lang yon. At saka hindi naman ganun katagal yung transaksyon nun, yung sindikato nun. Hindi ganun katagal. Pero billion din ang perang hinawakan. Ganun din si Yusek Bernardo. Si Yusek Bernardo, mas maliit ang kapangyarihan nun kaysa dito kay Cabral. Kaya itong si Cabral, yung 20 billion na sinasabi ni Junvic Rimulya, maliit pa yan. Pero i-assume na nating 20 billion nga. So ganyan mga kabunyog, mga kababayan. Grabe, Kaya siguro, tingnan nyo yung ang isa nga sa mga naging issue, isa sa mga nabuksan na issue sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Cabral,
ay yung controversial na Ayon Hotel. Yung Ayon Hotel. O, naungkat yung Ayon Hotel na yan, lumabas yan nang mamatay si Yusek Cabral. O, kasi ang lumalabas, ayon kay Jun Vic Rimulya din, ang may-ari talaga niyan ay si Yusek Cabral eh. Si Yusek Cabral. Ay nabili daw ito sa 2.1 billion. O, imagine niyo. Doon pa lang, nang binili yung dati kasing Holiday Inn yan eh. Dating Holiday Inn Hotel ay Holiday Inn. O, ngayon, nung Holiday pa yan, ang pangalan pa niyan ay Holiday Inn, binili daw yan 2.1 billion. O, nung 2018, nung nabili yung Holiday na yan, nakapangalan kay David Sanchez, Engineer David Sanchez. Itong mga Sanchez, lalo na itong si Engineer David Sanchez, pinapaniwalaan na ito'y may relasyon daw yan kay Cabral. Ayon na rin sa mga lumalabas kasi sa Billionaire News Channel. Kaya nang nabili yung hotel na yan, 2.1 billion. Sabi nga natin, saan kukuha si Yusek Cabral ng pambili niyan? Yung pala. Sabi ni Jun Vic Rimulya, mga 20 billion. Kaya yung hotel na yun na 2.1 billion, maliit pala yun, Kaya mga kabunyog, mga kababayan, itong pangyayaring ito na, itong issue ngang ito na nabili daw yan hotel na yan, ang pangalang na nakaprontera lang, si David Sanchez. Ito daw di umano ay mayroong relasyon kay Cabral. Tapos, nung mainit na ang issue ng hotel na yan, bininta kay Eric Yap. Nitong 2025 lang. Ang bumili naman, yung dami naman ni Eric Yap, yung Robert Tan. Ay, Rubin Tan. Yun naman ang bumili. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, grabe. Oh. So, anong nangyari dito? Ang nangyari dito, sabi nga ni Magalong, so, anong binabalik-balikan? Anong binabalik-balikan ni Cabral sa Baguio City, sa Benguet? Hindi naman yan pupunta ng pabalik-balik ng Baguio City at Benguet kung wala. O kaya sabi ni Magalo, naman yan alam naman na yan na yung controversial na rock netting project, 36 billion yon, mga kabunyog. Yung rock netting project na yon, 36 billion. Paano nangyaring 36 billion yung rock netting project? Ang 36 billion na yan na rock netting project, bawat kasi ang estimate kasi noon, ang estimate nung na yon, parang 325 lang ang totoong presyo noon per square meter. Yung totoo Ngayon, nang sinabit yung proposal ng DPWH, 1,400 na per square meter. Kaya 36 billion ang estimate na nakurakot dyan sa rock netting na yan. Ang rock netting, di ba mabundok ang Cordillera, yung Benguet, yung Baguio, mabundok yan. Ngayon, para yung mga sasakyan na dumadaan dun sa highway, sa Cannon Road, sa Nagilian, ganyan. Sa Cannon Road, para hindi mahulugan ng mga bato, kasi nag-i-slide yung mga bato, yung mga mga falling materials galing sa bundok, linagyan ng net. Kaya ang tawag rock netting. Pero ang budget, kung yung totoo lang na budget 325 per square meter. Pero nang naaprubahan yung budget, 1,400 pesos per square meter. Imagine niyo yung patong. Kaya ang kinita daw dyan sa maanumalyang transaksyon na yan ay 36 billion pesos. Sino ang dyan? Sino ang may kagagawan niyan? Ang panahon pa yan ni Duterte. Ang Appropriations Committee Chair noon ay si Eric Yap. At itong si Eric Yap, katransaksyon ni Cabral, ayon kay Jun Vic Rimulya, katransaksyon yan.
Ang nagsagawa ng proyekto, yung mga construction companies ng pamilya ni Yap, yung Silver Wolves, ayun. Tapos, gumamit lang ng mga dummy. Oh. Yung mga korporasyon na yan, ang nakapangalan dyan, ibang tao na, pero kila Yap yan, yung Silver Wolves Construction. Kaya masyadong controversial yan eh. Paano na-aprobahan yan? Eh dahil nga, Appropriations Committee Chair, si Eric Yap, nung panahon ni Duterte. Si Yusek Cabral naman, planning. Kaya kumbaga sila, matagal na silang may transaksyon dyan. At kahit nung panahonan ni Marcos, panahon na ni PBBM, mula 2022 to 2025, may 16 billion pa rin na mga proyekto si Eric Yap. Paano na naman yan? Eh kasi kahit sa panahon na ni PBBM, ito pa rin si Cabral ang makapangyarihan sa planning ng DPWH. Kanang kamay pa rin siya ni Bunuan. Kung nung panahon ni Duterte, kanang kamay siya ni Mark Villar, panahon ni PBBM, kanang kamay naman siya ni Bunuan. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, grabe ano. Kaya sabi ni Magalong, hindi. Talaga namang babalik-balikan ni bakit binabalik-balikan ni Yusek Cabral ang Bagyo, ang Benguet? Marami siyang transaksyon dito eh. Doon. At ang sabi nga ni Congressman Egay Erese, ayon daw sa kanyang mapagkakatiwala ang bubuwit, may kamiting daw si Yusek Cabral, kaya pumunta ng Bagyo, Benguet, may kamiting na kontraktor, sisingilin yata. Sisingilin. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, yun yung dito. Grabe, Ha? Kaya, yung yung Baguio City, yung Benguet, hindi yun talagang maano yung kay Cabral. Kumbaga, una, nai-issuehan na yung Ion Hotel kanya. Pangalawa, nalilink siya doon sa pinangalan na may-ari noon, si David Sanchez. Pangatlo, yung controversial na rock netting project, involved doon si Yusek Cabral di umano. At ayon din kay Egay Erese, may balita sila na maniningil si Cabral doon sa kontraktor. may pagkakautang pa yata. Oh. Kaya kung totoo yung pagpapakamatay ni Yusek Cabral, kasi halos diniklara na ng mga autoridad na nagpakamatay si Yusek Cabral. Imaginin nyo yung dalawang importanteng pinuntahan niya. Una, yung Ion Hotel. Doon siya tumuloy. Pangalawa, saan siya nagpakamatay? Doon sa Cannon Road. Doon sa mismong lugar na bahagi ng kontrobersyal na rock netting project. Kaya, mga kabunyugma. Ngayon ang tanong, anong magagawa ng gobyerno? Kaya pa kayang bawiin yan? O, yan, pag-usapan natin yan. Pero yun na nga, ang ni Magalong, nang inimbestigahan pa lang daw nila yan, sabi ni Magalong, yung rock netting project na yan. Nakausap niya na daw yung mga involved dyan, nagsabi na sa kanya. Nung nasa ICI pa siya, nagsabi na daw sa kanya, sabi ni Magalong, grabe po ito, Mayor, grabe ang korupsyon dito, substandard ito. Iisa lang ang supplier ng materialis niyan. Grabe. Kaya sabi nga ni Mayor Magalong, daw yan? Alam na daw nila na talagang grabe ang anomalya dyan sa rock netting na yan. Sinabihan daw siya ng mga involved dyan, nakakaalam niyan, substandard talaga. Yung mga materialis, substandard. Imagine niyo, sobra na ngang tinaasan yung presyo, kasi from 325 per square meter, ginawa na ngang 1,400. Pero, substandard pa yung mga materialis na ginamit. Kaya grabe ang kinita dyan. At ang pinaniniwala ang nagtransaksyon ng matindi dyan ay yung kasalukuyang congressman ngayon ng Benguet na si Eric Yap. Dating House Appropriations Committee Chair yan noong panahon ni Duterte. Best friend yan ni Pulong. Best friend yan ni Pulong. At lumalabas ngayon, yung rock netting project na yan ay may kinalaman ng malaki itong si Yusek Cabral. Kaya sabi nga ni Mayor Magalong, simple lang, bakit balik-balik siya dito sa Baguio? Bakit balik-balik siya dito sa Benguet? Ay dahil may transaksyon sila dito. O yan ang
At maraming ari-arian nga, di umanong naipundar dyan. Kaya siguro nung mangyari yan kay Yusek Cabral na namatay siya doon, o nagpakamatay, ayaw na ng pamilyang pag-usapan kasi baka lumabas pa. Ayaw na nilang ipa-autopsy. Ayaw na nilang paimbestigahan. Ang gusto nila, iuwi na kaagad sa Quezon City. Parang ang ginagamit na rason ng asawa, di ba napanood natin yung interview sa asawa, bigyan naman daw ng katahimikan yung kanyang asawa. Ayaw na daw nilang i-autopsy pa ito. Ayaw na raw nilang imbestigahan pa ito. Irespeto naman daw ang kanilang pamilya. Totoo yun. Dapat sana nire-respeto. Kaya lang, iba naman kasi ang sirkumstansya ng pagkamatay ni Yusek Cabral. Unang-una, nasasangkot siya sa mga anomalya. Pangalawa, namatay siya. Suspicious na circumstances. Imaginein mo, nahulog dun sa pangin. O di syempre, hindi normal yun. Kaya yung pamilya, hindi nila maikakaila yan na hindi nila pwedeng isipin na maging normal ang lahat. Unang-una, involved sa anomalya. Hindi naman simpleng anomalya ang pinag-uusapan. Kaya, ito? Pero napilitan din pumayag yung pamilya. Kasi kung hindi, matatagalan. Hindi marirelease yung bangkay na yun. Okay, na-auto. Ngayon, wala namang foul play. Pero ang lumalabas talaga, nagpakamatay. Ngayon, bakit nagpakamatay? Siguro, sabi nila, dating governor at dating congressman ng Pangasinan, Hernani Braganza, malamang nakonsensya na si Cabral. Kasi grabe na. Pero ang sigurado doon, stressed nang masyado siya. Kasi may mga nakuha sa kanyang, doon sa huling kwartong tinuluyan niya, sa Ayon Hotel, may nakuha ng mga antidepressant. May nakuha na gamot sa insomnia. Ibig sabihin, hindi na siya nakakatulog. So yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya yun, kumbaga masyado ng tuliro Kaya ang dami niyang ang pera, ang dami niyang pero hindi naman matahimik ang buhay niya hanggang sa hindi niya na siguro makayanan. Bakit? Dahil alam niya, pagpasok ng 2026, iimbestigahan na siya. Hindi na siya pwedeng Unang-una, pinatawag na siya ng Ombudsman December 3. Pinatawag na siya ng ICI December 15, hindi na siya sumipot. Pagpasok ng 2026, iimbestigahan na siya. Hindi na pwedeng hindi. Anong gagawin niya? Hindi niya sasabihin ang lahat niyang nalalaman. Kaya na yun, grabe na yung tuliro ng masyado ang isip ni Yusek Cabral ng mga panahon na yan bago siya nagpakamatay. Kasi doon nga sa kwarto, nakuha doon, may nakuhang antidepressant, may nakuhang gamot sa insomnia. Ibig sabihin, hindi na siya nakakatulog. Nakakatulog lang siya pag may nakakainom ng gamot. Ang sabi ng doktor na in-interview, yung mga gamot na yon, antidepressant, anti-insomnia, maraming side effects yun. Ang isang side effects daw nun, yung judgment mo, hindi na maayos. Kaya nung nandun pa siya sa bangin, kahit nandun siya sa bangin, di siguro yung judgment niya, wala na talaga. Wala na. O ngayon, ang tanong, dahil nangyari na ang lahat ng ito, ang tanong ngayon, mababawi pa ba yung yaman na yun? Kung ngayong patay na siya. Sa totoo, mga kabunyog, mga kababayan, ganito yan. Paliwanag ko ito. Kapag kinasuhan ka ng kriminal, halimbawa, graft, malversation, plunder, kapag napatunayan ka na guilty beyond reasonable doubt, sa kasong plunder, sa kasong malversation, sa kasong graft, yung mga ninakaw mong yaman, ibabalik yun. Bakit? Ang principle kasi dyan, criminal liability may kasabayan na civil liability. Ano yung civil liability doon? Yung pagsauli ng mga yung pagkumpiska ng mga ninakaw mong yaman, yan yung civil liability. Ang criminal liability mo doon, yung pagkakakulong mo. Kaya sa criminal case, lagi yan, sa criminal case, yung mga ninakaw na yaman, kasabay niyan, pag nakunbik ka sa kasong kriminal, guilty ka beyond reasonable doubt, kasabay niyan, yung mga ninakaw mong yaman, kukunin yan ng gobyerno. Kasi nakaw na yaman yan. Ngayon ang tanong, paano kung wala na ang may gawa ng krimen tulad nito, patay na? Di wala ng criminal liability. Ibig sabihin, wala ng criminal liability. Sa atin kasi, criminal liability, extinguished yan kapag namatay.
Kapag namatay yung akusado o namatay yung suspect, wala na yan. Bakit? Ang criminal liability, nandun yan sa tao eh. So, wala na. So, pagdating sa criminal liability, wala na yan. Paano ang civil liability? May tinatawag tayong civil forfeiture cases. Civil forfeiture cases. Ang civil forfeiture, wala diyang pakialam doon sa may gawa ng krimen. Kasi patay na yun eh. Ang hahabuli na lang dyan ng gobyerno, yan bang mga yaman na yan, na nandyan ngayon sa pamilyang naiwan niya, asawa, anak, o doon sa mga pinaniniwalaang mga kakilala, kaibigan, or sinasabi nga, yung may karelasyon daw, yung Sanchez. Kapag pinapatunayan yan na yung mga yaman na yan na napunta sa mga anak, sa pamilya, sa asawa, wala namang ganyang kapasidad silang magkaroon ng ganun kalaking yaman, kukunin yan ng gobyerno. Civil forfeiture ang process niyan. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ano ito? Mayroon pa ring proseso niyan. Civil forfeiture. Mas madali pa nga ang civil forfeiture cases sa criminal cases. Kasi sa criminal cases, ang kailangan mo dyan, guilt beyond reasonable doubt. Ang kailangan mo dyan, guilt beyond reasonable doubt. Beyond reasonable doubt. Sa civil forfeiture, ano lang yan? Civil case yan eh. So dahil civil case yan, preponderance of evidence lang yan. Pag may nakitang sapat na ebidensya, kukunin ng gobyerno yan. Civil forfeiture proceedings yan. Kaya hindi pa rin ligtas yan. Kaya kung kaakalain ng pamilya na patay na si Yusek Cabral, parang yung yaman na kung mayroon mang katago sa kanila dyan, nakapangalan sa asawa, nakapangalan sa anak, nakapangalan sa kapatid. Ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Civil forfeiture cases ang isasampa dyan. Mas madaling patunayan ang civil forfeiture. Kasi sa civil forfeiture, hahabulin lang yung mga yaman na yan. Mas mabigat. Kasi sa criminal case, guilt beyond reasonable doubt. Doon pa lang sa term na beyond reasonable doubt. Di ang hirap nun. Kasi may kunting duda ka lang. Hindi mo na pwedeng i-convict yung accused eh. Hanggat may duda ka. Kunting duda lang, parang hindi niya namang ginawa yan. Di wala. Kaya tingnan nyo yung mga nangyayari kila Revilla, kila Jinggoy. Pwedeng may nagawang krimen pero hindi pumapasa doon sa guilt beyond reasonable doubt. Yan yung Pero sa civil liability, sa civil forfeiture cases, hindi beyond reasonable doubt ang kailangan na proof or ebidensya. Preponderance of evidence. Pag mas marami ang ebidensya na nagpapakitang nakaw na yaman yan, kukunin ng gobyerno yan. May mga paraan ang gobyerno. Nasa batas yan. Civil forfeiture proceedings ang gagawin. Kaya may paraan. Nagsasabi na ang DOJ, nagsasabi na rin ang NBI, nagsasabi na rin ang Ombudsman at nagsasabi na ang SILG, gagawin ng lahat ang gobyerno para mabawi yan. Kasi naniniwala ang gobyerno, maraming nakaw na yaman si Cabral. Ayon nga kay John Vic Rimulya, 20 billion. Sa pinakamababang estimate yan. Kailangang mabawi ng gobyerno yan kasi sa tao yan. So ngayon, anong gagawin? Civil forfeiture proceedings ang gagawin. Kaya hindi, kung iniisip ng pamilya na parang wala yan, safe na itong mga naiwan na yaman. Hindi yun. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, hintayin natin ang mga susunod na mangyayari dito. Basta't sabi ng gobyerno, hindi nila ito tatantanan, ipupurso nila ang mga civil forfeiture cases dito. Tama lang naman. Nung una, ipinalabas yung mga CCTV, yung pag-check-in nila dating Yusek Catalina Cabral, kasama yung driver, pagkatapos yung pagpasok nila sa mga kwarto,
pinakita yon. Nag-check-in sila mga alauna yata ng hapon eh. Tapos pumasok sila sa mga kwarto. Yon, mga alauna, alas 2 ganon. Tapos nung mga 2:47, lumabas ng kwarto si Yuse Cabral. Pumunta doon sa kwarto ng driver. Sinundo yung driver. Nag-usap sila doon sandali, tapos lumabas na. Ang sunod nang nangyari, sumakay sila sa SUV, inihatid na doon sa yung sa bangin. O, ang sabi daw sa kanya, sabi ng driver ang sabi ng driver, nagpaalam sa kanya, ang kanyang amo, na iwan na lang muna siya doon, relax lang. Ang ginawa naman ng driver, nagparada doon sa malapit lang, doon sa gasolinahan. Kita niya yung si Yuse Cabral. Pero sabi ng mga nakakita, nakatulog yata yung driver. Nakatulog. Paggising niya, wala na si Catalina Cabral. Wala na. So, tiningnan niya dun sa paligid, wala. Ang ginawa niya, bumalik siya sa hotel. Bumalik daw siya sa hotel. Pagbalik niya ng hotel para tingnan doon, baka bumalik na sa hotel. Wala naman daw doon. Nung magdidilim na, pumunta na siya na ng pulis. Nireport niya na sa pulis. Kaya naghanap na yung mga pulis. Mga alas 7 na ng gabi yun. Tapos nakita nila dun sa baba ng mga pulis, alas 8 na. Yan na yung mga diniklara ng 12:03 ng madaling araw. Anyway mga kabunyog, yung tungkol sa pag-check-in, nakita yun sa CCTV ng hotel. Yung tungkol sa pagpasok sa mga kwarto, mga alauna ng hapon, nakita sa CCTV yun. Yung paglabas uli nila, mga 2:47, tapos pumunta si Yuse Cabral sa kwarto ng driver, nakita yon. Yung pagsakay nila sa SUV, nakita yon. Pero, sabi ko nung isang araw, bakit wala yung pagbalik ng driver? Di ba sabi niya, bumalik siya para tingnan kung nasaan na si Yuse Cabral kasi nawala na doon sa may bangin eh. Bakit wala noon? O ngayon mayroon na. Ito naman kasing mga otoridad eh. Patsi-patsi maglabas ng mga CCTV. O ngayon pinalabas na yung CCTV nang bumalik yung driver sa hotel. O, yan nakikita nyo. O, pumunta siya dun sa may counter. O, hinanap niya doon kung bumalik na ba sa hotel room niya si Yuse Cabral. So nalaman niyang wala. Sabi niya pumunta na siya sa istasyon ng pulis para mag-report, magpatulong. O yan yung Kaya ngayon, yung sinasabi nating wala yung CCTV ng driver pagbalik, mayroon na. Kaya lang, nananatili pa rin yung tanong. Bakit kasi yung driver, alam niya naman na mayroong problema yung kanyang amo. Di ba sinabi niya na may problema, may stress, kaya nga gusto daw mag-relax eh. Bakit mo iiwan doon sa tabi ng bangin? Siyempre pag nakita mong naupo doon sa tabi ng bangin, delikado. Hindi mo ba naisip? Baka magkamatay itong amo ko. Hindi niya ba naisip yun? Kasi, yun yung malaking tanong doon sa driver eh. Pero, sabi ng mga pulis, ni-roll out na nila yung posibilidad ng foul play. Okay, yung foul play, ibig sabihin, hindi tinulak, hindi sinaktan yung hindi tinulak, hindi binaril, o kaya nahulog, walang ganon. Rinule out na yung foul play. Pero ang tanong, alam ba ng driver na magpapakamatay na yung kanyang amo? O hindi niya ba yun naisip? Para man lang mapigilan, umaalarma yung pamilya. Kasi dun sa kinikilos ng kanyang amo, nakakaduda na yun eh. Pupunta doon sa may tabi ng bangin, uupo doon. Hindi mo ba maiisip yun bilang driver? O di dapat nag-report na siya sa asawa o kaya sa pamilya. Si madam, medyo delikado kasi naupo dun sa bangin, baka anong gawin? O, hindi niya ginawa yun eh. Anyway, magkakaroon daw ng investigasyon dito. Dadaan daw sa lie detector test yung driver. O, dapat lang kasi medyo maraming questions eh. Maraming question marks. Pero, yung sinasabi natin nung una na walang CCTV, yung pagbalik ng driver, mayroon na, pinakita na. So, ibig sabihin, bumalik talaga siya sa hotel para tingnan. Kaya lang,
Kahit yung may-ari ng gasolinahan, yung tinambayan ng driver, pumarada doon yung driver eh. Hindi naman siya nagkarga ng gasolina, pumarada lang siya doon. Malapit lang, nakikita lang yung inupuan ni Yusek Cabral. Sabi, kahit yung may-ari ng gasolinahan, ang sabi niya, tataka siya, bakit hinayaan ng driver, iniwan yung kanyang amo? Kahit sila bakit iniwan? Parang malaking pala isipan yun, malaking katanungan yun. Malalaman lang yan kapag inimbestigahan yung driver. Bagamat hindi naman siya nakakulong kasi hindi naman siya suspect. Inalis naman na yung rinul out naman na yung foul play. Pero yung marami lang mga katanungan na dapat pa ring malinawan. Kaya dapat pa rin siyang imbestigahan. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.